Amen. So balikan lang natin yung ilang mga natutunan natin at ito yung mga ilang natutunan ko na rin at talaga tumatok sa buhay ko. No? Sabi dito, everything created has a purpose and was created to solve a problem. So ikaw at ako ay nilikha ng Panginoon at kinreate ka ni Lord to solve a problem. Amen ba? Tingnan mo yung katabi mo, solution ba yan sa problema? Amen. Ngayon may problema tayo. Sabi sa katabi, may problema tayo. Ano problema natin? Yung upuan ng mga bakante. Amen. Sabi mo sa katabi mo, solusyon ka. Solusyon ka sa problema na yan. Amen. You are a solution. You are a blessing to someone. Tanungin mo ngayon sarili mo, naging blessing ba ako sa iba ngayong araw na to? Amen. Naging blessing ba ako sa family ko, sa asawa ko, sa kapatid ko, sa araw na to? Dapat everyday ng buhay natin ay nagiging blessing tayo dahil ikaw daw ay solution. Yan ang sabi ng Panginoon. Your assignment is not your decision, but your discovery. Amen. Your assignment is to be accepted, not altered. Ito yung pinag-teach ng ating Pastor Glenn nung last week, no, na yung assignment daw natin, hindi dapat natin binabago. Dahil because you cannot afford the strategy of an ignored assignment. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong i-ignore yung assignment ni Lord. Amen. Dahil pag in-ignore mo daw, hindi natin kaya yung consequence kapag tayo ay lumabas doon sa assignment na pinagagawa sa atin ng Panginoon. And sabi nga, God will assist you in your assignment. Sabi mo sa katabi mo, God will assist you. I-assist tayo ni Lord sa assignment na binigay niya sa atin. Amen. Yun ang sabi nung nakaraang week, nung midweek. Sino nandito nung midweek? Amen. Nag-remind tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang lingkod ang ating Pastor Glenn na ang kamay ng Diyos ay mag-a-assist sa'yo sa assignment na binigay niya sa'yo. Amen. Kaya naman sabi sa katabi mo, tuloy-tuloy lang. Amen. Wait lang. Nalilito kasi ako dito. May cellphone na ako, may laptop pa ako. Diba? Ayan. Basahin natin dito. Sabi dito, God gives assignment to fulfill our purpose. Naiintindihan po ba natin yon? Noong last week, in-explain ng ating Pastor Glenn, what is the difference of life purpose and assignment. Amen? So sabi dito, God give assignment to fulfill your purpose. Sino dito alam niya yung purpose niya? O hindi pa? Ayan. Sino dito alam na niya yung specific na assignment na meron siya? Kapatid, nahihirapan ka man sa assignment mo ngayon. Naguguluhan ka man. May mga time na gusto mong huminto. Pero sasabihin ko sa'yo, binigayan ni Lord sa buhay mo to fulfill your purpose. Amen. Sabi dito, next. Most of the time, your assignment is bigger than you. No? So, to sabi nga ng ating Pastor Glenn, minsan yung assignment na binibigay sa'yo ng Diyos malaki. Mas malaki sa'yo. Amen. Sino dito yung nakakaranas na minsan parang sa sobrang laki ng assignment na meron ka, nadadaganan ka na, parang ayaw mo nang bumangon. Amen. Pero sabi dito, minsan, kaya daw tayo umihinto kasi lagi tayo nakatingin sa assignment na parang ang laki-laki. Amen? Pero kahit na gano'n, sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy ka lang. Amen? Huwag kang ihinto. Kasi paano tayo makakapunta dun sa life purpose natin kung ihinto tayo dun sa assignment? Amen ba? Alam niyo po, share ko lang, no? Kasi ako naman na nagpipreach. Nung time na nag-i-start ako sa paglilingkod ko kay Lord, marami ako nakasabay. Kayo ba marami kayo nakasabay? Yung yung grupo namin na nung ako high school noon, no, isang grupo kami. Tapos talaga sa grupo namin, akala nung ibang mga leader dito noon sa church, ako yung isa ako sa hindi magpapatuloy dahil talagang grabe yung buhay ko noon. Pero alam niyo ba, napakabuti ng Panginoon. Talagang pag pinili ka niya. May mga times na minsan manghihinayang ka doon sa mga kasamahan mo, pero salamat sa Diyos dahil ikaw at ako nagpapatuloy. Palakpakan naman natin si Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo ulit, huwag kang hihinto. Tatapusin natin yung assignment na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Ngayon, pag-usapan naman natin, I believe kanina, pinag-usapan is, no excuses with your assignment. Tama ba? So, huwag kang mag-excuse sa mga assignment na binigay sa'yo ng Panginoon. Dahil, totoo nga naman, na kapag nag-excuse ka, mas grabe pa yung mangyayari sa'yo. Mas matadagdagan yung assignment mo, mas mababurden ka. Amen ba? Ngayon, pag-usapan naman natin, no,
ang topic natin ngayon is run your race and finish your assignment. Sabi sa katabi mo, finish your assignment. Amen. So, sa mga kabataan, lahat naman tayo nag-aral, no? Sa mga ibang hindi nag-aral, praise God, kasi may mga assignment din tayo na dapat na matapos, no? Sa tamang panahon. Sabi mo, sa tamang panahon. Amen. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay may tamang panahon. Amen. Sinong umagri doon? Amen. Sabi yun ng Panginoon. So, run your race and finish your assignment. Di ba sa school, may deadline yan? O, pasahan na bukas ha? Anong gagawin mo? Pepetics ka lang ba? Anong gagawin mo? Mangungopya ka ng assignment sa iba. Minsan ganun tayo, no? Uy, kamusta na yung assignment mo? Nagawa mo na? Pwede ba pakopya? Iba pala. Set A pala yun, tas set B ka. Di bokya ka. Di ba? Sabi sa katabi mo, huwag kang mangungopya. Kailangan tapusin mo yung assignment na meron ka. Amen. Mag-focus ka dun sa assignment na binigay sa iyo ng Panginoon. Amen. An assignment is anything you have been entrusted to do, and we are responsible for completing your assignment in a timely manner. Sabi mo sa katabi mo, dapat right time. No, dapat tamang panahon matapos mo yung assignment mo. Bakit kaya? No, kasi napakahalaga ng tamang panahon sa Panginoon. Amen. Minsan kaya tumatagal yung assignment na meron sa buhay natin kasi ikaw ang nagpapatagal. At gusto ko sabihin sa iyo kapatid, ano man yung assignment na binibigay sa iyo ng Panginoon, pinagkatiwalaan ka ni Lord dyan. Grabe no, pinagkatiwalaan ka ni Lord sa assignment na yan. Alam niyo, naalala ko, share ko lang no, nung time na nag-start lang din ako, no, throwback tayo ngayon eh. Kasi, di ba, mayroong assignment na binibigay sa akin ng Panginoon. No? At yun ay talagang, sabi ko parang ang hirap, no? Naging leader ako ng dance, no? Mamaya makikita yung picture ko, hindi na ako mahihiya. Kasi doon ako binago ni Lord eh. Amen? Praise God. Sino dito nahihiya? Huwag kang mahihiya kung ano itsura mo noon. Kasi yun doon yung glory ni Lord. Amen? So sabi dito, pinagkatiwalaan ka ni Lord kahit ano pang itsura mo ngayon, kahit gaano pa kakonti yung ng bulsa mo, pinagkatiwalaan ka ni Lord. At gusto ng Panginoon na makumpleto mo yung assignment na yan sa tamang panahon. Amen. Praise God. Basa tayo ng verse sa Ephesians chapter, 2 verse 10. Pwede ba natin sabay-sabay basahin? Lakasan natin para nagiginig ng bawat isa. 1, 2, 3, go! We are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Sabi mo sa tabi mo, nilikha ka ni Lord. Siya ang may create sa'yo at inihanda ka niya sa assignment na meron ka ngayon. Minsan feeling mo, Lord, bakit bigla mo ako binigyan ng assignment na to? Hindi ako ready. Nagkakamali ka. Sabi mo sa katabi mo, ano ka ba? Ready ka? Sabi mo sa katabi mo, ready ka? Kasi ni-ready ka ni Lord. Pinay-prepare ka niya sa assignment na yan. Amen? Praise God. Sabi dito, wait lang Kung nasan ka man daw ngayon, inihanda ka ni Lord para dyan. Kaya dapat mong tapusin yan. Sabi sa katabi mo, tapusin mo yan. Hindi pwedeng sumuko. Bawal ang sukaan. Sabi nga ni Pastor Mark kanina, di ba, walang excuses. Kailangan tapusin natin yung assignment. Amen? Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa kikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting bagay na ihanda niya noong una pa man. Sabi mo sa katabi mo, mula nung bata ka, inihanda ka na ni Lord sa assignment na meron ka ngayon. Kaya kung sa tingin mo, hindi mo kaya yan, nagkakamali ka, kapatid. Kayang-kaya mo yan sa tulong ng Panginoon. Gusto ni Lord matapos mo yung takbuhin na yan. Gusto ni Lord mapasa mo yung assignment na yan sa takdang panahon ng Panginoon sa buhay natin. Nang sa gayon, makagating tayo sa tamang purpose ng buhay natin. Amen. Basahin lang natin to. Sabi dito, inulit ko lang kanina, inihanda ka ng Diyos sa assignment na mayroon ka ngayon upang matapos mo ang takbuhin o layunin na ibinigay sa iyo ng Panginoon. No, inihanda ka ni Lord dyan. Huwag mo sabihin na parang, bata pa ako, Lord, bakit mo ako ginagamit na dito? No, bata, wala ka pang hininga. Alam na ni Lord, magiging leader ka. No? Kumbaga parang kung titignan mo yung background mo, parang talaga ba Lord, handa ako dito? Pero sabi ko sa'yo, kinagait ka ni Lord, hinanda ka niya dyan kasi gusto niya magtagumpay ka. Amen. Praise God. Basahin natin sa Proverbs chapter 4, verse 27.
25 to 27, let your eyes look directly ahead and let your gaze be fixed straight in front of you. Watch the path of your feet and all your ways will be established. Do not turn to the right, do not turn to the right nor to the left. Turn your foot from evil. Sabi ng Panginoon, tumingin ka ng diretso, anak. No? Tumingin ka ng diretso. At sa lakad mo, at sabi dito, siya sa ating mabuti ang landas na lalakaran. Ito yung Tagalog. Sa gayon, ang lakad mo ay lagi magiging tuwa sa'yo. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Sabi ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng gaze be fixed? Kasi nagsisearch ako sa Google Translate siya ngayon. Ibig sabihin na sabi doon, ito ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Sabi mo sa katabi mo, ituon mo yung paningin sa patutunguhan mo. Minsan, marami sa atin sumusuko na. Kasi nakatingin ka lang sa present. Nakatingin ka lang sa sitwasyon. Pero pag makikita mo yung magandang plano ng Diyos, di ba pagka sinabi ni Lord, anak, magiging multi-millionaire ka. Kapag nakita mo, halimbawa, andito ako, tas andun yung napakaraming blessing, no? Siyempre, doon ako titingin. Kahit anong distraction sa paligid ko, doon na nga tingin. Kasi I believe na papunta ko doon. Kaso sa buhay natin ngayon, talagang ang labanan spiritual eh. Minsan hindi mo makikita yung pinaka-purpose ng buhay mo. Hindi mo makikita na ito yung magandang plano sa'yo ng Panginoon. Minsan nakakitingin ka lang sa harapan mo, sa malaking assignment na meron ka o problema ka, kaya hindi ka nakakapagpatuloy. Alam niyo, marami akong nakasabay sa Panginoon and I pray na dumating yung time na sila ay makabalik sa Panginoon. Pero alam niyo ba, napakabuti ng Panginoon kasi si Lord talaga, hindi siya nakatingin kung sino ka. Hindi siya nakatingin kung anong kaya mong gawin. Kundi nakatingin siya sa puso mo kung handa ka bang tapusin yung assignment na binibigay niya sa'yo. Amen. And sabi doon, tumingin ka lang sa harapan. Sino yung titignan mo doon? Ang Panginoon. Amen. Praise God. We must run the race and finish our assignment that God has given in such a way that we will win. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo lang basta matapos, kundi magtagumpay ka dapat. Amen ba? Kasi alam nyo, sabi nga ng Panginoon, kailangan nandun ka, alam mo, kumbaga, nandiyan ka na lang din naman, give your best na. Amen? Sabi nga ng ating Pastor Glenn nung last rain, kailangan mo lang kasi maging aware, no? Kung ano pa yung kaya mong gawin. Gusto ni Lord na hindi mo lang kasi dati nung nag-aaral tayo, okay, tapos na assignment ko, wala kang pakialam kung ano pa yung score mo doon, basta natapos mo, napasa mo. Tama ba? Sabi mo sa katabi mo, ayaw ni Lord ng basta-basta lang. Gusto niya, hindi mo lang matapos, kundi magtagumpay ka. Sino dito gusto magtagumpay? Alam niyo napaka-blessed natin sa church na to kasi binigyan tayo ng mga lingkod na Diyos sa kung saan hindi lang concern sa spiritual mo, kundi concern din sa mga personal nating buhay. Kung papakikinggan niyo na mabuti yung sinishare ng ating Pastor Glenn, hindi niya gustong lumago ka lang spiritual, but gusto niya lumago ka sa kaisipan. Gusto niyang makita mo na may kaya ka pang gawin. Sabi mo sa katabi mo, we are blessed. Kaya alam niyo po, every time na may tinutugo dito ang ating pastor, maging ang ating mga leadership, mga pastoral, tanggapin mo yun. Kasi para sa'yo yun. Amen? Kasi gusto ng bawat isa, gusto ng mga lingkod ng Diyos na hindi lang tayo lumago spiritual, kundi lumago ka sa buhay natin ngayon, yung personal mo, no? Kasi iba na ang generation ngayon. Kailangan na natin silang abutin. Hindi lang kasi tama naman na kailangan mag-spiritual ka, pero kailangan patotoo ka din. Amen ba? Kailangan yung buhay mo ay nagkakaroon ng ebidensya na kung saan totoo yung sinasabi mo. Amen? Hindi pwedeng puro, hallelujah Lord Jesus, pero sobrang hirap ng buhay mo. Di ba? Hindi pa masahe, wala. Pero alam niyo po, dumadating tayo sa time na ganun. Pero hindi habang buhay ganun. Sabi mo, hindi habang buhay ganun. Hindi habang buhay, hindi ka magkakaroon ng blessing. Darating yung time yung blessing sa buhay mo, basta gawin mo lang yung assignment mo, lumakad ka lang sa takbuhin ni Lord sa buhay mo, at ano man yung merong assignment ka, pagbutihan mo yun. Amen, kasi darating yung time, magtatagumpay ka din. Sabi mo sa katabi mo, magtatagumpay ka rin. Amen, praise God.
Ayan, ito yung ibang, ilang mga testimony. Teka lang, di pa ako tapos eh. Napakita mo agad yung yung talaga ebidensya eh. Ayan. Gusto ko i-share to kasi naiyak ako kanina kasi sabi ko, Lord, salamat. Kasi talagang, alam mo yung pagka mayroong assignment na binigay sa'yo si Lord, tapusin mo yun. Huwag mong tignan kung sino ka, kung ano yung kaya mo gawin. Alam niyo ba, hindi ako sobrang galing sumayaw. Hindi ako, kumbaga parang, walang maibubuga, tinikling lang yung alam ko noon, tinikling. Pero binigyan ako ni Lord ng assignment na maging leader ng dance, no? Ewan ko, last 1990, tata chat. Pero makita natin. Ayan, no? Grabe, no? Sino kaya ito? Hindi ko makilala. Pero hindi ako nahihiya, bakit? Kasi assignment ni Lord sa akin yan. Amen. Assignment ni Lord sa akin, mag-lead ako ng dance. Ay, yung mga kasamahan ko. Ayan, si Sister Michelle. Diba? Sumasayaw kami yan. Isa sa assignment na binigay sa akin ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, may assignment ka ba ngayon? Tuloy-tuloy ka lang. Amen. Tatapusin mo yan. Alam nyo, 8 years ako nag-lead ng dance. Next picture, pakita natin. Ayan, praise God. Dumami ang dance ministry for God's glory. At ang ministry na to, hindi ko to inangkin, kundi ito'y, nilagay ko sa puso ko na ito'y assignment sa akin ng Diyos na kailangan matapos ko to. Amen. Mga kabataan, nakita niyo yung itsura ko, no? Sana all, ganyan ang itsura. Nung kabataan ko, hindi gano'n. Bakit kaya ang unfair naman? Pero anyway, mabuti ang Panginoon. Sabi sa katabi, mabuti ang Panginoon. Sa mga kabataan, kung merong assignment na binibigay sa'yo si Lord, hindi ka man leader ng dance, o ikaw ay sumasayo, ano mang ministry mo dito sa church, or ano mang assignment na meron ka, gawin mo ng tapat. Tapusin mo yun. And habang ako'y may mga times na alam nyo, gusto ko na sumuko nun sa mga dancer. Kasi talagang, ang hirap mag-lead. Sabi mo sa katabi mo, mahirap Hindi madali. Gusto ko na sumuko. Sobrang daming distraction. Sobrang dami ko naririnig na, ano ba yan? Ba't ganyan? Dancer, ganyan. Pero sabi ko, Lord, hindi. Assignment ko to. Kailangan ko matapos to. Kailangan, Lord, magtagumpay yung ministry na to. Habang ako'y ginagamit mo dito. Amen. Next picture. Ayan, nag-song leader ako. Hindi. Alam nyo, ito yung kasi yung time na na merong community, tawag doon? Community church sa mga barangay, tama ba? So, nagtuturo ko sa mga bata, sa mga teachers dyan, naging teacher din ako. Naging assignment ko din yan nung time na naglilingkod ako sa Panginoon. Alam nyo, wala akong pakialam sa itsura ko, halata naman, di ba? Wala akong pakialam sa kung ano yung suot ko. Basta magawa ko yung assignment na yon. May binigay si Lord na assignment sa iyo eh. Minsan, madidistract ka. Alam niyo ba nung time na yun, sabi ko, Lord, parang napapabayaan ko na yung sarili ko. Pero alam niyo, sabi ko, hindi Lord, assignment po to sa akin eh. Gagawin ko to ng tapat. Amen? Next picture. Ayan, nagkaroon tayo na J-group. Praise God, palakpakan naman natin si Lord. Siyang mapupurihan. Kasi alam niyo, bakit ko sinishare to? Kasi nag-remind ako ni Lord na ano na ba yung mga natapos mong assignment anak sa akin? Na gustong sabihin sa atin ng Panginoon na lakaran mo yung assignment mo ngayon at tapusin mo yan. So after 8 years, naging leader ako ng dance, naging head naman ako ng young generation, then naging head ako ng blazing. Alam niyo, ang assignment ni Lord minsan matagal, minsan mabilis lang. Kasi nung nag-lead ako ng YG, mabilis sa panahon lang yun, siguro mga 3 years lang. Pero nung nag-dance ako is 8 years. No, tapos naging leader na ako ng J-group and praise God kasi sabi ko, Lord, assignment ko to, kailangan kong mag-alaga ng mga kaluluwa, hindi mga tao na may kaluluwa. At ngayon sila, syempre, totoo naman, di ba? Mga tao na may kaluluwa na kailangan ko silang i-lead sa'yo, Panginoon. And yun yung assignment ko, kailangan ko matapos yun at glory to God kasi ngayon mga leader na sila. Kailangan mo tapusin yung assignment mo, sabi mo sa katabi mo, tapusin mo. Minsan, matidistract ka. May time na papalayasin ako ng papa ko. Sabi niya, anong pipiliin mo? Bahay? O may old church? Sabi ko, si Lord. Wala po kayo magagawa kasi naglilingkod ako sa Panginoon. Pero alam nyo, salamat sa Panginoon kasi yung struggle na meron ka ngayon sa assignment mo na yan, pansamantala lang yan. Lagi mo tignan yung hinaharap na, Lord, I know my purpose. Kaya ano man yung assignment na binibigay mo sa akin, tatapusin ko to. And then natapos ako kumakanta doon sa bumper. Ngayon, grabe salamat sa Panginoon kasi dahil sa Kanya, no, kaya tayo nakakapaglingkod. Amen.
Okay, ngayon, next naman, kasi tuwang-tuwa tayo sa picture ko eh. Pero proud ako doon. No, kahit siya sabihin nila, Ate Dang, parang konti na lang parang konti na lang, te Ano ba? Pero alam niyo, sabi ko, salamat kay Lord kasi alam ko na hindi nasasayang lahat ng bagay. So, sa katabi mo, laging may bunga. Amen. At gusto ni Lord magtagumpay ka sa assignment na yon. Amen. Ngayon naman, pag-usapan natin, magbibigay lang ako ng 5 na pag-uusapan natin, ano ba yung dapat nating gawin para tayo yung makatakbo sa karera na binigay sa atin ng Panginoon at matapos yung assignment na meron ka. Next, what we must do to run our race and finish our assignment. Number 1, stay focused. Sabi mo sa katabi mo, stay focused. Let your eyes look directly ahead and let your gaze be fixed straight in front of you. Watch the path of your feet and all your ways will be established. Do not turn to the right nor to the left. Turn your foot from evil. So para daw matapos natin yung assignment na meron tayo, sabi mo sa katabi mo, stay focused. Kasi alam nyo, kahit matapos yung series ng The Assignment, kung hindi ka nakafocus sa dapat mong gawin at sa kung anong gusto ni Lord sa buhay mo, hindi mo matatapos yung assignment na yan. Amen ba? Kaya gusto na Diyos na mag-focus ka. No, minsan distracted tayo ng maraming bagay, no, na sinasabi sa atin ng ibang tao, na minsan ikaw distracted ka sa sarili mo kasi parang tingin mo hindi mo kaya, wala kang alam. 'Di ba? Pero alam mo, pag hiningi mo yung knowledge and wisdom sa Panginoon, makikita mo na kaya mo pala. No, ano lang yan, usapan lang yan ng mindset eh. Kung mindset ba, mindset, kailangan. No, pagka nangihina ka na, kailangan yung isip mo, nakafocus lang sa Panginoon. Hindi, Lord, kaya ko to. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Matatapos mo yan. Amen? Focus is extremely important to run our race and finish our assignment. Napakahalaga ng focus mo. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ang focus mo. Lalo na ngayon, no? Ngayong hapon, medyo nakakaantok yung mga gantong oras. Sabi mo sa katabi mo, mag-focus ka. Amen. Tanggapin mo yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Amen. Alam niyo ba, maraming times nung ako'y nagmiminig sa Panginoon, hanggang ngayon, may mga time na minsan na hindi ako nakapag-focus. Kayo rin ba? O talagang focus na focus kayo? No? Tulad niya, may distraction. Focus lang. Minsan, sa buhay natin, no, habang tayo lumalakad dun sa assignment na binigay sa atin ng Panginoon, ang dami distraction. Amen. Kagaya ni Adam and Eve. No, kasi alam niyo, pag-aralan na naman natin to yung buhay ni Jonah, si Adam and Eve, diba? Sinishare ng ating Pastor Blem. No, si Adan, no, ay nilagay ni Lord sa gitna ng kanyang assignment. So, ano yung gitna ng assignment na yon? Yung Garden of Eden. So, kapatid, marahil ikaw yung nasa gitna ng assignment mo na kailangan mong tapusin yan. At ano pa, sabi doon, binigyan siya ng Panginoon ng assignment na magpangalan sa mga hayop, no? Pero tinulungan pa rin siya ng Diyos para lahat ng hayop ay pumunta sa kanya, no? And paulit natin siya sabi na ang Diyos ay lagi nandyan para sa'yo, no? Kung sa tingin mo, yung assignment mo is parang feeling mo mag-isa ka, nagkakamali ka, no? And alam nyo ba, nung si Adam, no, ay na-distract siya. Hindi siya nakapag-focus sa instructions sa kanya ng Panginoon. Baka katulad natin si Aidan na minsan distracted tayo ng ibang tao. Minsan parang siya sabi sa'yo, wala kang magagawa, hindi mo kaya. Alam niyo kasi sa sales, sa sales kasi may mga times na ma-judge ka, ganyan, di ba? May mga times na parang i-underestimate ka. Tama ba, Joshua? May mga ganon. Nasasabihin sa'yo, hindi mo naman kaya eh. Pero alam niyo ba, tinuruan ako ng Panginoon na mag-focus sa purpose ko. Mag-focus ako sa Panginoon na hindi, Lord, kaya mo sa buhay ko. Amen? Kasi hindi ang tao magdidikta ng purpose mo o ng plano ng Diyos sa buhay mo. Ba't kailangan mo silang pakinggan? Amen? Minsan distracted tayo, hindi tayo makapag-focus dahil sa sarili nating desire. Tama ba? Minsan, may assignment na pinagagawa sa'yo pero dahil inaantok ka, ayaw mo nang gawin. Amen? Sabi mo ka sa katabi mo, stay focused. Si Jonah, anong nagpa-distract sa kanya? Distracted siya niya kanyang takot. Pwede ngayon mga kapatid, kaya hindi mo magawa yung assignment na meron ka kasi hanggang ngayon may takot ka. Sabi mo sa katabi mo, ibigay mo kay Lord. No? Takot siya doon sa malaking bagay na pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Sasamahan ka ni Lord. No? Gusto niya matapos mo yung assignment na yan. Amen. Si Noah at saka si Abraham. No? Si Noah, alam niyo ba si Noah? Isa sa mga
attitude niya, tama ba, attitude or characteristic niya, nakafocus lang siya sa kung ano yung instructions ni Lord sa kanya. Kasi kung hindi siya nakafocus, mamamali siya ng gawa doon sa arko kasi may mga sukat yan. Nabasa niyo ba yung Genesis? Nabasa niyo ba yung Bible? May sukat na binigay si Lord. May klase ng kahoy na specific na, ito yung kahoy na gagamitin mo. Alam niyo ba yon? Kasi kung hindi siya nakafocus doon sa instruction ni Lord sa kanya, hindi niya mapufulfill yung assignment niya. Kaya napakahalaga ng focus. Sabi mo sa katabi mo, focus ka lang. Baka kinakausap ka na ni Lord, pero dahil hindi ka nakafocus, hindi mo magawa yung assignment na meron ka. Amen. Si Abraham, grabe yung puso niya, no? Yung focus niya sa Panginoon. Nung time na tinawag siya ni Lord, walang tanong-tanong, sumunod siya. Ikaw kaya, pag sinabi do, anak, eto, punta ka dyan. Kasi Lord, baka ganito, baka katulad ka ni Moises. No, na ang dami mong dahilan. Ayaw mo gawin yung assignment, kaya naman, dapat araw lang, naging taon. Minsan ganun tayo, no? Kasi, minsan, gusto ni Lord, gawin mo yan. Pero dahil ang dami mong excuses, ang dami mong nakikita, no, distracted ka, hindi mo na nagawa yung purpose ni Lord, yung assignment mo. Amen. Turn the race and do the assignment. The Christian must focus on Jesus at all times. Sabi mo sa katabi mo, focus on Jesus all times. Sa lahat ng pagkakataon, mag-focus ka lang kay Jesus. Bakit kaya? Kasi kahit maliit lang, no, na lugar sa puso't isip mo na hindi ka nakafocus sa ating Panginoon, mahihirapan ka ng gawin yung assignment mo. Alam nyo, kahapon, umuwi ako ng Bulacan. Kasi may mga time, no, na minsan hindi ako makapag-focus eh. Kasi distracted ako ng sinasabi sa akin ng tao, distracted ako ng kung ano yung meron ako, kung ano lang yung kakayanan ko. No? Pero I know may assignment. Alam ko yung assignment ko. Kayo ba alam niyo yung assignment nyo? Pero minsan nadidistract ako eh. Hina-out of focus ako. Minsan sabi ko, Lord, kaya ko pa ba? Tapos alam niyo, umuwi ako ng Bulacan kahapon, nakausap ko yung yung kapatid ko, nakita ko yung kapatid kong special child. Tapos sabi ko, nag-remind ako ni Lord sa assignment ko. Alam niyo minsan, kasi dahil mas nakikita mo yung mga bagay na nagpapasakit sa'yo, nakakalimutan mo kung ano yung assignment na meron ka. Na kailangan yung assignment na binibigay sa'yo ng Panginoon, mag-focus ka rin doon. Hindi, Lord, meron kang assignment na binigay sa akin yung pamilya ko. Lagi mong alalahanin sa tuwing napapagod ka, balik ka lang doon sa assignment na binigay sa'yo ni Lord. Na makita mo magtatagumpay ka rin. Amen. Praise God. Number 2, bibilisan ko na, we must do to run our race and finish our assignment, lose weight. Hindi ito yung magda-diet ako, tinakay ko ilang beses, kaso pag-pray nyo na lang ako. Ayan, lose weight. Hebrews chapter 12 verse 1, basahin lang natin yung naka-highlight. 1, 2, 3, go. Let us throw off everything that hinders. Alam nyo ba, mana ko yan. Na gusto ng Panginoon, marami tayong i-throw off sa buhay natin. Kasi kapag ka tumatakbo ka sa labanan, sa kagaya ng iyong paglilingkod sa Panginoon, minsan ang dami nating dala at paulit-ulit yun ang nagiginig yan. O kaya naman, alam nyo ba minsan, pag paulit-ulit mo nagiginig, o parang feeling mo parang, naginig ko na yan eh. Diba? Okay, naginig mo, pero natanggal mo ba yung mga weight sa buhay mo? Natanggal mo ba yung mga bigatin sa puso mo na nagiging dahilan para hindi mo magawa yung assignment na binigay sa'yo ng Panginoon? It's time for you to lay aside every unnecessary weight. Sabi mo sa tabi mo, isuko mo na. Kasi hindi mo matatapos agad yung assignment na binigay sa'yo ng Panginoon kung meron kang dala-dala. Amen? Alam niyo, sobrang grateful yung puso ko sa Panginoon kasi kung sino man makakakilala sa'yo, si Lord yun at ikaw. At alam ng Diyos at alam mo sa puso mo kung gaano ka nagiging totoo sa Panginoon. Amen? At alam niyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi I believe na yung mga nagpapabigat sa puso ko, kasi minsan yung nagpapabigat sa atin, sa puso natin, yung minsan yung tao, minsan yung relationship mo sa tao, tama ba? Alam niyo, kapag ka nahihirapan kayong magpatawad, nahihirapan kayong magmahal, ibigay mo lang sa Panginoon. Minsan yun yung nagpapabigat sa iyo para hindi mo magawa yung assignment mo. Tama ba ako? Amen. I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. Amen. Sabi dito, sabi ng Panginoon, we can do all things through Christ. No? Pero hindi lahat ng bagay
ay makakapag-benefit sa'yo. Minsan nagkakaroon tayo ng maling thinking na, Lord, sabi mo, kaya kong gawin lahat ng bagay. Pero illegal na, tingin mo, sasamahan ka ng Panginoon? Hindi. So, lahat ng mga bagay sa buhay natin, na pakiramdam natin, hindi, no, ayon sa kalooban at sa purpose at sa specific na assignment na binibigay sa'yo ng Panginoon, bitawan mo na. Sabi mo sa katabi, bitawan mo na yan. Isa pa lakas mo, bitawan mo na yan. Amen. Alam nyo yan. Kung ano yung dapat nyo bitawan. Minsan nagbibingi-bingihan ka lang. Minsan hindi mo lang tinatanggap na kailangan mo yung bitawan, pero sabi mo sa katabi mo, bitawan mo na yan ngayon. Amen. Basahin natin to si Moses, yung mga excuses ni Moses. Baka kapatid, ang nagpapabigat sa'yo is yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya. Sabi niya, I am not good enough. I don't have all the answers. People won't believe me. I am terrible public speaker. I am not qualified. Grabe, no? Ikaw, paano mo kaya tinitignan yung sarili mo? Alam niyo ba, pag kilala mo ang Panginoon, hindi kayong magmamalaki na kaya mo na lahat eh. But meron kang confident sa sarili mo na magagawa mo yun. Alam niyo, every morning, or pagka pupunta ako ng work, lagi ko sinasabi sa sarili ko, I am blessed, I am anointed, di ba? I am more than conqueror. Tanungin ko, ano ba yung sinasabi mo sa sarili mo? Kasi baka yung mga bagay na tingin mo sa sarili mo ay nagpapabigat para hindi ka makatakbo dun sa takbuhin na binibigay sa'yo ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, tagumpay ka na. Alam niyo ba, kung hindi ginawa ni Moises yung assignment niya, hindi niya maliligtas yung mga tao na yon. Minsan akala natin, yung assignment na meron tayo ay pang sarili lang natin. Akala natin, grabe ka lang tinitest ni Lord. Akala mo, sobra ka lang nababurden or kaya ano. Pero alam mo, pag ginawa mo yan, grabe yung gagawin ng Panginoon. Maraming tao makakakilala sa pamamagitan mo. Amen. Kaya sabi mo, gawin mo yung assignment mo. Diba? Kapag ka kasi, ang dami mong excuses, yun yung nagpapabigat sa'yo, yun yung bagay na kailangan mo isurrender kay Lord. Minsan tatagal yung panahon eh, katulad ni Moises. Sabi nga, dapat 11 days lang, naging ilang taon daw. 40 years. Kapatid, baka kaya ang tagal mo nang nandyan sa sitwasyon na yan. Kasi baka puro ka reklamo. Kasi baka puro ka murmuring. Ano ba yung murmuring? Puro ka na lang. Lagi mo na nakikita, hindi ko nga kaya eh. Eh di ba sabi nga nung rin, maging aware ka lang, kaya mo rin. Amen, magagawa mo din yan. Kulang po ako sa kaalaman. Mali, humingi ka sa Panginoon. A pure spiritual condition or lack of service is too much weight. Minsan kaya tayo hindi nagiging, alam mo sa sarili mo, hindi ka okay spiritual. Kasi minsan sobrang bigat na ng dala mo eh. Na magiging hadlang yan, no, para matapos mo yung assignment na pinagagawa sa'yo ng Panginoon. Next, what we must do to run our race and finish our assignment, get rid of the sin. Alam ko lagi natin itong nagiginig, pero alam nyo ba, malaking epekto to sa buhay natin, sa paglakad sa assignment natin, no, yung kasalanan. Basahin natin, no, the sin that, so sabi, therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, balik ka dun. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwede na tumatakbo ka na may dala kang kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, bigay mo na kay Lord yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwede yan. Ngayon, paano natin matatanggal ang kasalanan? Unload sins. Sabi to, next slide. Unload sin. To unload the sin, a Christian must repent and confess his sin. So kapag ka nabibigatan ka sa purpose mo, sa assignment na binibigay sa iyo ni Lord, na dapat tapos mo na ngayong taon na yan, pero dahil may kasalanan kang ginagawa, tumatagal. Gusto mo ba tumagal? No. So sabi mo sa katabi mo, unload the sin. Then come up with a plan with the Lord's self and wisdom to fight against that sin so you do not repeat it. Sabi mo sa katabi mo, papalayain ka ng Panginoon. Amen. Next. Number 4. Patapos na. What we must do to run our race and finish our assignment? Sabi mo sa katabi mo, run with endurance. Amen. Kasi sa buhay natin talagang marami tayong pagtitiis.
Marami na tayong tiniis sa buhay na to. Amen ba? For 13 years na naglilingkod ako sa Panginoon, I know na marami na ako natiis sa paglilingkod sa Panginoon, pero hindi ko pinagmamalaki yun dahil karapat-dapat ang Diyos na pagtiisan. Amen ba? Minsan nagmamalaki tayo kay Lord, na Lord, pagod na ako sa assignment na to, pwede bang stop na, dito na lang. Sabi sa katabi mo, wag ganun. Worthy si Lord para sa pagtitiis mo. Sa pagtitiis mo ng paggising ng umaga, pag-lead sa mga tao, sa pagtitiis mo sa pagpunta ng trabaho, worthy si Lord dyan. Sabi ka, run with endurance. Para daw matapos mo yung assignment, magtiis ka lang. Alam niyo kung hindi ako nagtiis doon sa mga assignment na binigay sa akin ng Panginoon, kung nagpa-distract ako siya, sabi ng tao, wala ako ngayon. Amen? No matter how many times we stumble and fall in the race, we continue to run. Sabi sa katabi mo, tuloy-tuloy ka lang. Takbo ka lang. Pag nadadapa ka, tayo ka, takbo ka ulit. Sino dito gusto matapos yung assignment? Mga estudyante, maraming times na nagfo-fall ka, nahihirapan ka, nasusugatan ka, pero tayo ka lang. Matatapos mo rin yan. Amen? Praise God. Number 5, what we must do to run our race and finish our assignment, be unmovable. Alam niyo, grabe tong word na to kasi talagang sa ating mga Christian, marami sa atin talagang mabilis tayong sumuko, mabilis tayong yung parang tawag doon, matisod, madistract. Pero isa pala, sa paraan para makalakad ka at matapos mo yung assignment mo, sabi mo nga, be unmovable. Gusto ni Lord na matatag ka. Amen. Kagaya ni Jonah, hindi siya naging matatag. Nagpadaig siya. Tama ba? Nagpa-distract siya. Kaya naman, tumakbo siya. Amen. Kagaya ni Adam, nagpa-distract siya, nagpa-move siya sa gawa ng kaaway. Yung consequence nung assignment na hindi niya sinunod, grabe. Sino dito yung alam niya sa sarili niya na may mga assignments siyang hindi natapos? Amen. Kahit ako alam niyo ba, sabi ko, Lord, bakit hindi ko napagpukusan tong kapatid ko? Bakit hindi ko siya natulungan? Tapos na-realize ko, nag-mind mapping ako, hindi, personal development, no? Na kasi nakafocus ako sa sarili ko noon. Pwedeng sa atin, sa buhay natin, yung assignment na meron ka na hindi mo natapos dahil laging kasi sa kakagawan mo. Sabi mo sa katabi mo, bawi tayo. Amen. Ayusin na natin ngayon. Sabi mo sa katabi mo, ayusin na natin ngayon. Amen. Be unmovable. Next. I have set the Lord always before me because He is at my right hand, I shall not be moved. Alam nyo, church, kahit anong bagyo ng buhay natin, ikaw ba sa sarili mo, masasabi mo na kahit anong bagyong dumating sa'yo, hindi ka na hindi ka na matitisod. Sino yung may ganong puso? Taas ang kamay. Be proud! Sino may ganong puso? Kasi dinedeclare mo na kahit anong mangyari sa pag-pursue mo, para ma-fulfill yung assignment mo at yung purpose mo, kailangan hindi ka natitinag. Amen? Kailangan nun. Kailangan, alam mo yung faith mo matibay. Sabi mo sa atin mo matibay. Basahin natin to. Be steadfast and immovable in the place where God has called you. Kailangan mong maging matatag. Kailangan mong hindi natitinag kung saan ka man ngayon. Amen? You make the rock solid decision that you will be a permanent fixture. Ano ibig sabihin nun? No, sabi doon, within your divine call until your task is completed with, excellence. Sabi sa katabi mo, excellence. Hindi pwedeng tatapusin mo lang assignment na parang wala kang pakialam. Okay, sige Lord, ito yung pinagagawa mo, ganyan. Pero walang excellence. Kailangan may excellence kasi gusto ni Lord, magtagumpay ka. Hindi mo lang basta matapos yung race o yung assignment mo, kundi gusto niya magtagumpay ka. Sabi sa katabi mo, magtatagumpay tayo. Amen? Regardless of what cost you, no? Ano man yung bagay, no? Mahirap man, hindi mo man kayang isipin na kaya mong gawin yon, pero sa tulong ng Panginoon at pagtitiwala sa Kanya, at ang sabi niya, I shall not be moved dahil ang kamay ng Diyos ay nasa buhay natin. Amen. Panghawakan natin yan. Do not allow yourself to get distracted and take your eyes off of Jesus. Sabi mo sa katabi mo, focus on Jesus.
Competition or comparing yourself with others. Alam nyo ba, minsan, kaya natin hindi matapos-tapos yung assignment kasi lagi mong kinukumpara yung sarili mo sa iba. So sa tabi mo, huwag mo ikumpara. Merong unique na purpose at assignment na binigay sa iyo ang Panginoon na hindi mo dapat i-compare sa iba. Kaya ka minsan hindi natatapos sa assignment na yan eh. Oy, mas magaling siya. Ako, galingan natin dito. Hindi ganon. Sabi mo sa tayo, mali yun. Kaya mo gagawin yung assignment na yun kasi nagtitiwala ka na matatapos mo yun at yun ay gagawin mo para sa Panginoon, hindi para sa'yo. Fear or doubt. No? Huwag mong hayaan na madistract ka sa paglakad mo sa assignment mo na takot o duda. Kasi dito, nagaganasan pa rin yan. Fear or doubt. Lahat tayo. Amen. Pero anong sikreto daw? Tingin ka lang kay Lord. Amen. Huwag mong tignan na malaki yung assignment mo. Kundi sabi nga, someone is bigger than you. May mas malaki na higit sa'yo. Amen. Earthly treasure. Amen. Gusto natin lagi yung parang tayo yung di ba? Alam niyo na yan. Self-centered or selfishness. Alam niyo minsan dito tayo hirap na hirap yung pagiging selfish. Sabi mo sa katabi mo, selfish ka ba? Sabi mo sa katabi mo, dapat, denying ourselves na. No, you need to deny yourselves, no? Sa lahat ng pagkakataon, buhati mo yung cross ng Panginoon. At habang lumalakad ka sa race, sa assignment na binigay sa iyo ng Panginoon, always deny yourself. Kasi bakit? Kasi kung hindi natin i-deny sarili natin, mababurn out ka, mapapagod ka. No? So, deny mo lang. Worthy si Lord sa pagtitiis mo. Amen? A multitude of worldly distractions. Napakaraming distraction. Tama ba? May tanong ko sa inyo, alam niyo ba kung distracted kayo o hindi? Minsan kasi hindi mo alam kung distracted ka o hindi. Minsan tignan mo yung assess mo yung puso mo. Lord, saan ba ako, ba't ako ang gulo ko? Kasi baka distracted ka na hindi mo alam. May ibang nagkokontrol sa'yo. Naku, nakakatakot yan. Dapat si Lord lang ang nagkokontrol sa'yo. Minsan, yung distraction natin, nagkokontrol sa mga ginagawa natin. Tama ba ako? Distracted ka kasi alam mo nakagawa ka ng kasalanan kaya parang ayaw mo mag-pray. Sinong ganon? Distracted ka kasi alam mo na masama yung loob mo kay sister kaya parang ayaw mo ibigay yung the best mo sa ministry. Tama ba? Napakaraming distraction. Pero alam nyo, sabi nga, tingnan mo si Lord, makita mo yung dakilang plano niya, huwag kang magpa-distract. Amen, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ka dapat distracted. Dapat nakafocus ka. Pangalawa, ano yung pangalawa? Kalimutan na natin. Lose weight. Focus ka dapat. No? Ibigay mo lahat ng mga bagay na nagpapabigat sa'yo. Ano yung pangatlo? Get rid of sin. No? Iwanan mo yung kasalanan. Pang-apat. Run with endurance. Magtiis ka. Ano yung panglima? Be unmovable. Huwag kang matitidag. Kahit anong sabihin sa'yo, kahit parang paluguin na yung business mo, be unmovable. Kasi nagtitiwala ka sa Panginoon. Amen. Alam niyo, ano mang bagyong dumagating sa buhay natin, may purpose lagi yan. At lagi mo makita na mas malaki ang Diyos sa buhay mo. Amen. Be consistent in obeying the Lord until you complete your assignment. Sabi mo, be consistent. Maging consistent ang pagsusunod mo sa Panginoon. Kasi pagka hindi ka consistent, wala kung saan-saan ka lumiliko Hindi mo matatapos yung assignment. Amen? Now, let us look unto Jesus, our perfect model runner who has finished the race and his assignment. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Amen. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? Hallelujah. We worship you, Lord. Alam nyo, si Lord talagang tapat siya. Amen. Siya yung perfect na model na nagtagumpay. Kasi alam niya yung assignment niya nung siya'y pumunta dito. Amen. Ikaw ba? Alam mo ba yung assignment mo? Amen. Kamusta ka naman sa assignment na binigay sa'yo ng Panginoon? Nakafocus ka pa rin ba? O kaya may distraction ka na? Lagi kang tumingin sa Panginoon. Amen. Let us look unto Jesus, our perfect model runner. Tingnan natin si Jesus na hindi siya sabi niya nga noong time na mamamatay na siya sa krus ng Kalbaryo, alam niyo lahat yon. Lord, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Sa assignment na meron ka ngayon, nahihirapan ka man, pakiramdam mo parang pasuko ka na,
lagi mo sasabihin, Lord, let your will be done. Gusto ko matapos tong assignment na to sa tulong mo. And I believe, Lord, nakasama kita at hindi mo ko pababayaan. Amen.